Okay, magandang araw po muli sa inyong mga master. So ngayon may bago tayong i-review na pagkain, ha? Baga first time ko tong matitikman, ha? Sa tanang buhay ko, ha? Kasi marami nagtatanong kung ano ba talaga ang lasa nitong fried chicken na to. Fried chicken muli kasi yun ang ating negosyo. So, titingnan natin, ha? Kung ano yung lasa talaga, kung ano yung maganda sa fried chicken na to, kung papasa sa panglasa ni Master Big No. Okay? Hulaan nyo kung sino, ha? Ang makahula, bibigyan ko ng 1,000,000. 1,000,000 na. Okay? So, hulaan nyo. Ano? So, ladies and gentlemen, let's welcome Andox, fried chicken. So kung magtatanong kayo kung magkano to, isang piraso lang, 75 pesos, may kasama ng gravy. So titingnan natin kung gaano kalaki, Siyempre doon muna tayo sa size, kung pasado ba yung size. So ito yung Andox chicken, sa 75 pesos siya. Kung titingnan nyo, ito yung kamao ko. So, ganyan. Malaki naman. Parang isang kamao na rin. Ito yung wing part. Wing part, okay? So, kaninang mga 6 PM natin to pinabili. 6 PM natin pinabili kasi nga kumbaga na nakukuryos ako kung ano ba talaga ang lasa, kasi marami nagsasabing mas masarap pa daw to kay bubuyog. So, titingnan natin kung masarap ba talaga. Walang bias dito, totoo lang ating pagre-review. Okay? So, kanina mainit pa to. Anong oras na ba? So, 3 hours na. 3 hours na nakalipas. Yan, si Mr. Andox. Shout out. Ito yung kanyang gravy. So, yung una, siyempre, yung aroma na sinasabi. Yung size sa 75, ano sa tingin nyo? Makatarungan ba? 75 pesos, wala pang rice. Ito kalaki. Ganyan siya kalaki. Chicken lang, walang rice. Walang rice po to, So, yan. Malaking hiwa ng pakpak. Siguro malalaking mga, nasa 1.5 siguro itong manok na to. Kasi malaki yung pakpak niya, Malaki talaga. So, titingnan natin kung crispy pa. So sa amoy, nabango naman compare sa Jollibee, halos parehas ang aroma niya. Mas mabango siya compare sa Popeyes. Yun, so nung nakaraan Popeyes yung na-review natin. So ito mas maganda yung amoy niya. Kumbaga pang-Pilipino amoy, hindi pang mikos-mikos. So, yan. Titingnan natin kung crispy pa. Yan, titingnan natin. 3 hours na nakalipas, 3 hours na nakalipas. So, ito, may pakpak. Medyo crispy pa rin naman ng konti. Konti-konti lang dito sa may mga breadings. Yan, Ayan, yung medyo crispy. Medyo crispy pa rin naman. So ngayon, yung lasa, medyo, para sa akin medyo maalat. Medyo maalat para sa akin. Para sa akin lang, may pagkakawig ng lasa niya sa Popeyes. Sa Popeyes kasi po, parang puro alat lang yung natitikman ko Dito parang ganun din walang bias po rito kasi iba-iba yung panglasa natin. Sa iba medyo siguro matabang, sa iba okay na, sa iba maalat. Kasi nga may taong baga mataas yung panimpla, may tao rin naman na baga mababa yung panimpla. Ako tama-tama lang yung panimpla ko talaga medyo naalatan ako.
Itingnan natin kung juicy siya. Ayan po. Ayan. Ayan o. Ayan yung laman niya. Medyo konti na dry na siguro siya kasi nga nasa warmer siya eh. Doon sa kunyam, dito sa may laman, tamang-tama na yung timpla. Sa outer layer niya, titikman natin yung breadings ha. Yung breadings muna. Yung outer, yung sa loob kasi, tamang-tama lang yung lasa niya. Hindi maalat, hindi rin matabang. Pero yung sarap niya, halos parehas ng Popeyes. Yan ang masabi ko lang. Medyo crispy pa naman ng konti. Konti na lang ng crispy. Medyo crispy. So, siyempre, aamuyin din natin yung loob kung mabango. Hindi lang siyempre yung labas. Kasi yung labas niya, parang Jollibee yung amoy niya. Yung labas niya. So, yung loob, siyempre, dapat yung kumabang ba yung loob niya. Wala akong maamoy. Wala akong maamoy sa loob. Parang natural lang na pranitong manok sa loob. Yung loob niya. Kasi yung mas maaroma yung Jollibee sa loob. Yung Popeye noon, yung outer layer niya, yun, amoy mikos-mikos. May sa breadings, pero sa loob, wala na yung amoy niya. Ito naman, parang wala siyang special na aroma sa loob. Wala, parang ordinaryo lang na manok na pranito. Yun ang base dito sa aking na-obserbahan dito. Siyempre, ha? Hindi bias tayo mag-review kahit na ang negosyo natin ay naglilitsyon ay nagpa-chicken din tayo. Masasabi ko po mga master na yung manok ko ay mas mabango. Ha? Sa outer, saka sa inner. Dito sa kalubluban ng manok, pati buto ng manok ni Master Bicnoc ay napakabango. Ha? Kung matitikman nyo po. Alam ko maraming magbabas dyan sa akin. Wala akong pakialam sa inyo. Sasabihin nyo naman, malaki na yan. Wala kang panalo dyan kasi kilala na sila. Porkit kilala, kumbaga nagsisimula pa lang naman po tayo. Wala pa nga, sasabihin natin wala pa tayong nasisimulan kasi nga, kumbaga yung mga narating nitong mga fried chicken na to, company na to, ay malayo na. Tayo naman bilang karaniwan, maliit na tao, nagsasabi lang naman po tayo ng totoo. Hindi naman sa minamarket natin yung product natin. Kasi di ko naman sasabihin yun na mas masarap yung manok ko kung hindi totoo. Tapos pag natikman nyo, ay hindi naman pala. Diba? So, sasabihin niya, sinungaling pala si Bicnoc. Tayo nagre-review rito. Hindi naman natin kinokompetensya to. Ha? Sinasabi lang natin yung totoo. Ha? Totoo lang po. Ha? Kasi wala naman tayong laban dito sa malalaking fried chicken na to. Wala tayong laban eh. Kung pag-uusapan yung, kumbaga yung narating nila, wala tayong laban dyan eh. Malayo na yung narating nila. Ha? Malayo na po. So, yung loob niya, ito, yan o. Medyo okay naman, natural na yan, na medyo parang brown. Pero sa loob, walang special na amoy na maamoy kang masarap na mabango. Kasi yung manok ni Bicnoc, ay yung kaloob-looban po ba, yung buto, at talagang napakabango. Maamoy nyo po. So, masarap naman po ang manok ng mga unlocks. Okay naman para sa akin. Pero yung crispiness niya, hindi tumagal. Baga, manipis lang ang breadings niya. Manipis yun. Ito lang oh. Manipis. So, baga, one coating lang to. One coat ang in-apply dito. So, sa breading naman,
Yung outer layer niya, medyo maalat para sa akin. Yeah. Crispy pa naman. Yung ibang part, crispy. Pero yung ibang part, hindi na. Pagka Jollibee kay Bubuyog, pagka Bubuyog ang lasa niya. Ha? Pero yung sarap talaga, may laban yung manok natin kay Master Big Nok. May laban po. Nagsasabi lang po tayo ng totoo. Ay, pasensya na yung anak makulit. Bakit po? Doon yan. Gito, nagkukuyan si tatay. Nagredo. O siya wiwi na. Ngayon pala, nakalimutan ko. Ito yung gravy naman. Titikman natin yung gravy. Titikman natin yung gravy, ha. Yung gravy niya, yung kulay, parang Jollibee. Yan o. Yan po. Ay! Nalaglag pa. Sorry. Nahula pala. Oh, nahula. Wait. Nahula dito sa computer ko. So, yung gravy niya, yan. Yan po. So, medyo hindi brown. Yung tamang pagka-brown lang, light. So, parang Jollibee din ang lasa ng gravy niya. Yung amoy lang, malapit din si Jollibee. Yung medyo spicy ng konti. Konting-konti lang. Kung ikukumpara mo naman sa Popeyes, mas spicy yung lasa ng Popeyes kumpara rito. Saka mas, kumbaga, mas sticky yung gravy ng Popeye, mas sticky siya. Ha? Saka spicy nga. Saka mas creamy yung gravy ng Popeye kumpara dito sa Andox. Magkalapit yung lasa sa Jollibee. Ang gamit nila chicken flavor. Chicken flavor ang gamit nila rito. Lasang chicken eh. Yun, lasang chicken. Parang chicken cubes. Pero cubes. So, yan lang po ang ating review dito sa ating sa Andox. Yan. So, alam ko maraming magbaba sa akin sa mga tagahanga ng Andox. Ako talaga, baga, kasama, sorry. Kasama talaga yun ng Andox sa ating paglaki. Kasama din sa ating paglaki ng Andox. So, masarap naman po yung chicken ng Andox, yung fried chicken nila. So, sa mga nakatikim, talagang mas malapit yung lasa niya sa Jollibee. Malapit yung lasa ng Andox sa Jollibee. Ha? Masarap din naman. Yung aroma niya, ordinary, parang ganun din sa Jollibee, pero mas matapang yung aroma ng Jollibee. Kumbaga, kasi yung Jollibee, parang yung loob niya, mas maroma pa rin. Ha? So, hindi magkakalayo yung lasa. Ha? Pwede mong sabihin na si Andox ay sa lasa ng manok niya, lasa ng manok niya is nasa 90%. Si Jollibee naman ay 95%. Okay? Yun ang rate ko sa kanila. So, ngayon, kung ibabas nyo ako, kasi sinasabi natin na mas masarap yung manok natin sa kanila, nasa sa inyo na po. Makapagsabi po kayo niyan kung matitikman nyo ang fried chicken ni Master Big Nok. So, hindi naman natin sila kumbaga nilalabanan kasi wala nga po tayong laban sa kanila eh. Ha? Kumbaga dapat kaibiganin nga natin mga yan eh, kasi wala tayong kalaban-laban sa mga yan kasi mga big company na yan eh. Ang malalaking kumpanya na yan. Wala tayong kalaban-laban sa mga yan. So, kumbaga ang Jollibee kinalakihan na natin yan. So, sinasabi lang po natin yung totoo kasi nga
hindi sinasabi na wala nang makakahigit sa kanila yung mga big company na yan sa pagdating sa fried chicken. Kasi nga, kumbaga, dumarating yung panahon na may mga nakaka-discover na mas masarap pa. Mas masarap pa sa mga luto nila. Kasi nga, ini-innovate, kumbaga, ini-improve yung kumbaga yung recipe na sinasabi. Sa tingin natin, sa tingin ko naman, yung Jollibee, na-maintain na talaga, kumbaga, yun na yung talagang lasa nila, hindi na na-improve. Saka yung texture ng chicken nila, ganoon na rin. After ilang oras, hindi na crispy. So, kung ikukumpara nyo po natin yan kay Master Big Nook, ang ating manok ay umaabot ng 24 oras ay crispy pa. Nakadepende po yan sa pagluto nyo, ha? Kasi baka ibas nyo ako, yung nabibili nyong kumbaga breeding sa akin hindi umaabot ng ganun. Baka mali yung proseso nyo o kaya yung procedure nyo, hindi nyo sinunod yung proseso na binigay po natin. Maraming salamat po. Sana kung nagustuhan nyo yung ating review ngayon, makisuporta naman po ang ating channel para sa mga sunod nating pagre-review sa mga alam nyo na, pagkain na kilala natin. So, maraming salamat. God bless po. Sa 75 nito, okay na rin. Kaso walang kanin walang kanin. Malaki yung manok. Sa tingin ko, tama din naman sa presyo kasi nanggabayad sila ng pwesto ng mga tao. So, okay naman. Ayos naman ang presyo nila. Pero mas maganda kung may kanin na diba? So, sana ginawa na lang nilang 75, may kanin na. Kahit medyo maliit lang yung manok, ayos na. So, thank you. God bless po. I love you. Hanggang sa susunod nating review.